7 and 1 declares, it says, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever." Oh, give thanks unto the Lord. Mapagsulo ang pagkubayan. Sino po yung matapang na sundalo ng Panginoon na handang sabihin o suwalan at kabutihan ng Panginoon? Hallelujah. Gusto nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na nakuha namin dun sa LA Conference, mga kapatid. Tunay po na kami pinagpala ng kanyang mga salita, bagamat kami tunay na kinaliskisan ng mga ngaral. Pero kung pangaliskis naman ay naging epektibo, mga kapatid. Lahat kami ay natutuluan at patuloy namin pinipilit na sundin yung mga aral na tinuro sa LA, mga kapatid. Pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon. Talaga po napakabuti ng Diyos dahil po nagkaroon po kasi po doon ng part nung preaching na bago po matapos yung pong faith po, mga kapatid. Kaya po na sinabi ng mga ngalan na kung pakahawakan mo yung pananampalataya mo doon sa pera ibibigay mo. Hilingin mo na kung ano gusto mong hilingin, mga kapatid. Ganun po kami sinanay, mga kapatid. At nung pong part po yun, sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, yung pera ito, para ito na pambili ng gamot ni Dada. Naggamot dito na po siya ibukol. Panginoon, para ito na pambili ng gamot ni Dada. Pero alam ko po, nananampalataya ako pag binigay ko ito sa'yo. Pag uwi ko, flat na. To God be the glory, mga kapatid. Doon alam ko si Dada, pag uwi ko, flat na ako. Ito po mga Panginoon. Sa mga kapatid talaga, alam ko ba? Para po isa kasi tayo, mangyari kaya. Yung may pagdududa. Pero para pag po wala, inangkin mo na sa Panginoon na pag uwi ko, flat na. At to God be the glory, mga kapatid. At gayon din po, mga kapatid. Sabi po ni Minera, hindi ko siya nakasama. Sabi po niya, siya din po ay pinagpala, mga kapatid. Dahil sabi po niya nung siya umuwi, nabigay din po niya yung pera niya. Panginoon, na pera ko na ito, mga Panginoon. At sa mga nito, tuwa dahil pag uwi po ni Aileen, may dala pong blessing. Budget na po nila niyo sa buong dalang ito. Sabi nga po ng kanyang mga anak, Mama, dapat pala ngayon pala. Ako po'y nagagalas sa Panginoon lahat po. Ganun po yung mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa. Dahil alam niyo naman po, bago pa lang siya. Pero natutuwa po tayo karis po ako sa faith ni Miner. Parang nakakatuwa po, mga kapatid. Dahil marinig po sa kanyang mga anak, Mama, sa sunod na LA, ikaw ay mag-ipon na. Para hindi ka na ililibre ng Tita Ida. Para mas maraming pagpapala na dadating. Sabi ko lang nilang mga anak. Sabi ko naman yung asawa niya, bakit ga? Yung sa aming miss, parang hindi yata ako pinagpala. Ba't parang ikaw lang, ha? Sabi namin ng tao. Sabi ko naman, hindi. Ine-exercise kasi ni Miner yung faith niya. Ay, dapat gayahin mo si Miner. Sabi ko po kay Eddie. Ako po ay hindi ko sa nagpupulit. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil tuloy mo na sa maliliit na bagay. Bagamat hindi mo naman kami sagana, pero ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Napakasaya po na kami tatlo po ay nagpupulong-pulong ngayon tungkol sa mga pagpapala ng Panginoon. Hindi ko na yung magpupwentuhan kami ni Chichismisan lang, mga kapatid. Sa lahat, may lubos na nagagalang, mga kapatid, na nandito tayo sama-sama, nagpupuri sa ating Panginoon. At tunay na napag-aakilang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa gabi nito, mga kapatid, na nagpila ng aking kapalaran sa maghapong ito, mga kapatid. Dami kong ginagawa, mga kapatid. Naisip ko, mga kapatid, kasi na ikaw ay para sa sanang
Antonio. Ako'y lubos na ano mga kapatid, dali-dali akong ligo mga kapatid kasi di pa ako naligo sa sobrang kapalahan mga kapatid. At sabi ko sa aking mga naiwan sa bahay, sabi ko, ang ating paglingkod sa Panginoon, para tayong nag-deposit ng pera dun sa bangko. Pagdating ng panahon may mawiwithdraw ka. Amen. Kaya tayo magpatuloy at huwag tayong manawa sa pag-atin ng gawain mga kapatid. Dahil ito ang nagpapalakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Ako din po ay nagpupuri at papasalamat sa ating Panginoon. Bagaman ang oras ay medyo gahul na. Pero pinupuri ko at pinasasalamatan ang Panginoon dahil din po doon sa ladies na sobrang po talaga masaya namin. Bagaman po sabi doon yung mga late, yung mga ano, talaga po natutuwa ako dahil sabi ko, Lord, talagang mahal mo ako at ako lagi mong pinapaalalahanan. Naroon din mga kapatid yung aming pagkakaisa na napakasaya namin. Kahit sa wakto ako pumunta sa aming magkakasama, talaga po kami mahalan. Talaga po kami nag-aalalayan sa isa't isa. Kaya yung pong, ano yung pag-uwi po namin, lalo po namin nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon. Tapos bukod doon, yung mga kapatid na sabi ko, Lord, yung ipinilits ni Pastor nung Sunday, sabi niya talaga yung confidence. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat at pagbalik ko galing doon sa Tagaytay. Talaga po, tumigil po ulit ako ng pag-digit ministry dahil hindi ko po maintindihan kung ano gagawin ko. Basta ako po'y tumigil noon. Pero nung before pa po, pagkabalik po namin galing Tagaytay, papunta po kami ng Mabini. Pumunta po ako ng Mabini at pumunta na ipagpatuloy ko po muli yung aking pag-digit ministry na sabi ng Panginoon na kailangan mag-preach tayo ng gospel with boldness, without fear sa ating puso. Kaya sa Panginoon po ako purihan, kaluwalan niya, purihin po natin siya at patuloy po ang italangin. Gagamitin pa ang ating Panginoon. To God be the glory. Hallelujah! Po siya yung matanda na 3 times a day ang nag-iwan. Once a day lang po. Kailangan po yung 21 days. So, masakit din po sa amin dahil paka-baby pa niya ay tinuturo ka na. At saka, ang Panginoon po ay ako pinagpapasalamat dahil ang Panginoon po ang nagtutubay. Kung kami tinuturo sa kanya, yun po sa labas ay 2,000 or pinakababa na po ay 1,500. Pero papasalamat po kami sa Panginoon dahil si Aaron po ay andun sa regional. Yung po kami tinuturo po sa baby ay lahat po ay pumigay. At hindi na lang po at nasa private room po siya. Nagkaroon po ng inadmit po ng ipinasok din ang ka-test niya. Pero nagpapasalamat po kami dahil biglang pinalis din agad dahil gusto nga po nila i-solve yung room. Sa regional po ay sobrang dami kasi hindi ka po pwedeng at po ikaw yung siguro po ikakaas. Pero salamat po dahil ang pabor na hindi lagi nila ay lagi pinigil sa kanila. Katuwang po yun ay yung pagbabala dahil sa lalawang po natagal na rin namin hinihiling. Umalis po sa Turkmenistan pero hindi po siya. Ito pong kumpanya, nagpapasalamat po kami dahil tinawag po ulit siya na dati niyang kumpanya at sa lito po ay siya ay aalis po ng Saudi. At yung daw po ay medyo malaking project at pinag-claim na rin po natin sa Panginoon dahil sa Jubail po, sa Turkmenistan po talaga walang gawa ngayon. Ang bisa niya ang kalooban para sa inyo dahil sa Jubail mas madali, mas maarwan yung fellowship at saka meron talaga ng church doon na nasisimbahan. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung sa ngayon hindi pa namin nakikita yung plano ng Panginoon sa mag-asawa pero tinangkin namin positibo na may planong panganatiling hindi namin nakikita dahil ang asawa ko na Aaron ay Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay yung sa pag-pray namin, dadalaw kami, nag-pray kami. Siya po lang ay natutuwa dahil kami ay nag-pray sa kanya. Natutuloy
po sila mag-depend sa amin. Sila po yung nag-request na mama, ipag-pray po rin po kami. At yung mga comforting words po na iniano ko sa kanila, yung isa po, nung po pumapasok yung kabutihan ng Panginoon na siguro wala akong idea kung ano yung pananampalataya tungkol sa Iglesia ni Cristo. Pero ako'y naniniwala na ang Panginoon ay may danos. Ito God be the glory. Ito po yung aking yung patataw para sa akin. Dahil ako pinagsimulan ng Lunes. Bali yung prayer ko sa Panginoon na kada araw na pagpasok ko sa Panginoon, sana po yung maging mabuting halimbawa po ako sa mga katrabaho. Bigyan niyo po ako ng katalinahan. Yung po yung tinupad ng Panginoon dahil bilang isang employee o po bago sa kanya, maraming adjustments, maraming salary. Siyempre, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng presence of mind para sa itutulong ko sa akin ma-solve ko din ayos. Ayun po, bali parang sabi ko ng trainer sa akin parang kagaling ko daw sabi ko ako dahil ng Panginoon nagagawin. Tinatanong nila ako kung anong religion ko. Ako ay born again, sabi ko United Pentecostal. Sabi ko hindi sila sabi ko born again dahil ang born again ay experience ng United Pentecostal. Sabi ko sa church din ako nakatira. Kaya mas kahit pa-closing ako lagi, okay lang sa masimba. Tapos nag-open sila sa akin, sana doon masimba din sila dito. Ayun, sabi ko nga po gagawin mo yung opportunity na yun. Dahil parang step 1 na yun. Pwede nga siya mag-upisan, kami nag-closing. Kaya mag-open pa kami. Tapos isa pang magandang bagay, bago po umuwi, hindi ko po inaasahan na bigyan ako ng manager ng kami. Na-appreciate niya yung mga sa akin. Natuwa siya sa akin. Ito yung naalala ko na yung prayer ko sa Panginoon kayo sa bahala sa akin. Parang yun ang sabi ko sa Panginoon ko sa akin. Tugid with the glory. Para gabi sa inyo lahat, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil meron po ako isang kapitbahay namin na nasi-share ako din po ng Word of God. Ganun po ay muntik na siyang magpakamatay. Nung unang sila ay nagkaroon ng samaan ng loob ng kanyang asawa. Tapos nagkasakit po siya ng maluha, lagi po ipinag-pray. Sabi niya po, umaling lang ako, Sister Leia, ayaw ko sasama sa inyo, doon sa inyong church. Kaya sabi ko, Lord, talagang itinuturo mo sa akin na talagang parang yung mga hinog na kaluluwa ay talagang parang dinadala mo na sa amin. Kaya sabi ko sa Panginoon na sana ipagpalain pa ng Panginoon ang kalakasan at mahabang buhay. Dahil sabi niya po, ang pray daw po niya, dahil sabi ko pag kami nagkasama nag-pray, patayin mo na ako, Panginoon, kung hindi ako gagaling. Sabi ko naman sa kanya, may plano ang Panginoon sa iyo. At ikaw ay pagagalingin dahil gusto mo sumama sa bahay-sapahan ng Panginoon. Kaya alam ng Panginoon dahil kaya nga nilinghay parang ako, merong plano sa iyo ang Diyos para ikaw ay mapalapit sa Kanya. At sabi ko, dahil walang ang pupuntahan ng tao lang ito impyerno, pero wala akong in between. Kaya sabi ko sa Kanya, di tayo'y sumama sa gawain. At nagpupuri po ako, nagpapasalamat na habang po mga sineshare ko siya, naroon po yung kalakasan na siya daw po ay lumalakas. Sabi ko, magbasa ka ng Bible habang wala ako kasi hindi lagi ako nasa sa bahay, marami akong pinagawa, pero sa Panginoon po ang kapurihan kalawalhatian. Lumalakas po siya ng lumalakas habang sinasabi niya na sasama ako sa iyo, sasama ako sa iyo. Kaya sa Panginoon po ang kapurihan kalawalhatian dahil ang Diyos po ang mabuti at siya po yung nagpapagaling, siya po yung makapangyarihan sa lahat at siya po ang ating dapat. Sa Panginoon po ang kapurihan. Ang pagpapatotoo ko po ay yung ako po ay anak ang nakaulong ng kotse. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon ko po nakita na napakabuti talaga niya. Dahil hindi po niya ako pinabayaan doon sa nangyaring yun. Yan, napakarami pong tumulong sa akin na alam kong yan si Lord ang hindi na magtagal yung pagkuha ko ng lisensya.
siya, yung process ng pagpapagawa. Siya na po yung nag-ayos na kinabukasan lang, nabayaran na po namin, ayos na po lahat. Yun po, siguro may aral na din sa akin na sa susunod kong mag-drive ako ay mag-iingat na po ako. Masyado po ako kinabahan dun sa TDLO dahil nakala ko kayo huli. Yun po. Tagal din ng glory dahil siya po yung nag-iingat sa akin. Salamat po sa Panginoon sa patuloy din po niyong pag-iingat sa inyong lingkod. Salamat po dahil po yung akin po pagpinalit na for the meantime na nanganak umalik na po siya sa kanyang pagpasok. At salamat din Lord dahil every time na yung may kailangan ako at nabibigay ko po naman na maayos yung kanilang hinihingi. At salamat kaninang maghapon ako po ay medyo nakaramdam ng pahinga ng konti. Although hindi naman po talaga ako nagpahinga. Dahil nagpapasalamat ako kay Lord dahil matagal ko ng plano na mag-organize ng files ko lalo na sa mga Christian songs na marami yan Papa Bird. Naayos ko na po kanina. Kahit konti-konti, sa Panginoon ko pinagpapasalamat dahil ang tagal ko na pala yung plano kanina na nangyari. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Lubusan ko kung pinasasalamatan ng Panginoon sa kadakadaan ginawa niya sa aking buhay. Most of the time, pagka po ako ay nag-share ng blessings sa Lord, mostly it is work-related blessings. Dahil marahil naging habit na po ng yung lingkod na sa umaga talaga, ipagkatiwala sa Diyos ang trabaho at gawin siyang partner ng aking bawat paggawa sa opisina. At doon ko po naman nakikita kung paano ang Diyos talagang kumikilos sa buhay ng inyong lingkod. But by this time, kung alin yung pinaka-least thing na nais kong ipatotoo, yun ang naganap sa aking buhay. Very vocal po ako sa pagsasabi sa inyo, lagi akong may fear sa ospital. Takot ako sa doktor, takot ako sa confinement. At para po bang sa napapakahabang panahon ng aking buhay, sobrang dami ng problema, mga pamilya, opisina, kahit dito sa simbahan na struggle, masasabi kong nakakaya ko and all those things made me a stronger person. Pero meron po talaga palang gusto ipakita sa akin ng Diyos dahil taken for granted po ang pagiging Jehovah Rapha niya sa aking buhay. Last Thursday, bagaman ito po ay nangyari na sa akin, recurring po yung pagsakit ng aking ngipin. At sa 2 beses kong pagkonsulta doon sa ninang kong dentist, wala po siyang makita sign, gums, teeth, kahit po yung pasta na inilagay niya sa akin, evident po yung pagkakaroon ng healthy teeth po. So wala siya talagang makita. Nag-x-ray na po kami para doon sa focal point, maayos po. Pero nung Friday, ay nagkaroon po ng panoramic x-ray, although hindi ko pa po alam ang result. Pero nandun po ang assurance ng ninang na wala talaga, wala siyang makita. Alam niyo po, nangyari sa akin during that time, talagang severe pain, na hindi lang yung ipin. Kasi kung ipin, tolerable. Pagtulog ay di wala. Yung sakit ng ulo na ordinary na namin karamdamang magkapatid, kumbaga amin ang kaibigan, ang headache, ay nagagamot naman through pain reliever. Kahit nga po nagkaroon ako ng, hindi ko po alam kung heartburn ba yun, dahil hindi po talaga ako nagpapakonsulta, naaayos po naman. Kumbaga, pag nakapag-relax, nakapaggamot over the counter, na-okay po yun. But by this time, nung Thursday, unbearable po talaga. And what made me so happy about it, is sabi ko nga sa inyo, takot po ako sa doktor. At photophobia pa rin po ako. Photophobia. Dahil ayoko po talaga ng sunlight. Gawin nyo naman yung 12 o'clock. Lalabas ako. Ay takot nga ako sa init. Nung pong nangyari na sumakit ang ears ko, paano na po ako sa doktor, nagpalista na. Pero dahil sa tindi ng init ayaw ko, sa tiyakin na ipapahinga ko na din sa office. Pero nung nga po
noong Thursday, talagang hindi ko kaya. At ang naramdaman ko po ay dito po sa left brain ko, ears, dito po sa jawline, at sa ngipin ko nga po. Tapos napakahirap po magsalita. Dampness po talagang naramdaman ko noon. And it was the first time na kaya yung pag-text ko po kay Beth at kay Pastora, kasi hindi naman po ako nag-text when it comes to sickness. Parang yung natin yung prayer ko lang, hindi ko pa sufficient na, parang gano'n. Kasi nga po, ito yung akala ko siguro brave ako doon, pero ito pala yung pinaka-weakness ko. So, nag-text ako kay Beth at kay Pastora. Sabi ni Beth, susundin kita noon, most of the time, pagka kung gano'n ako minararamdaman, hindi po ako nagpapasundo. But because it is unbearable, nagpasundo po ako kay Beth. Yun po, simula tanghali hanggang hapon, umalis na nga po ako sa office dahil syempre may mga inquiries, alam nga namang magpakita ako ng masamang pakiramdam, kailangan yung accommodate yung inquiries. So talaga pong masakit na masakit. So yun nga po, nangyari, nagpasama ko dun sa office mate ko, punta kami sa EEFP, wala yun. Alam niyo po nangyari, talaga nagpunta ako sa hospital, all by myself, tricycle, sobrang mainit. At pagdating ko doon, wala yung doktor, walang available na doktor. Ganun po pala yung 3 years old na bata, na paglabas ng bahay niya, talagang nowhere to go. Dire-diretso po ako, wala akong payong, ganun, sakay ako ng tricycle. Wala akong alam na pupuntahan sa sobrang sakit. Sabi ko, doon na lang po ako, boarding house ko sa Caloocan. At yun po ay tumagal ng hanggang umuwi ako na masakit pa rin, pagsundo sa akin yung net. The following day, nakarecover po ako. At alam ko na sakit ko yun. Pag nakaka-recover ako, kakalimutan ko na ulit ang doktor. Pero nagpumilit po siya na kami ay pumunta sa EELP. At yun nga po, na nagpunta kami sa EELP, ang diagnosis ko na doktor ay trigeminal neuralgia. A very foreigner, talagang foreign, clinical yung term, hindi ko alam. So, sabi naman ng doctor, it's not fatal, don't worry. Pero hindi pa rin po kasi ako nakontento, hinanap ko po sa Google. So, yun po pala yung neuralgia, it is a severe pain. 1 out of 15,000 to 20,000 ay nakakaranas ng ganoon. Wala po yung gamot, pero pwede pong lagi itong umatake. At ito po ay aatake pwedeng 1 second, minutes, or the longest time is hours. At siguro yun po ang naranasan ko. Although, doon po sa first part, sabi niya, hindi naman ito fatal, pero doon po sa second part ng pagbasa ko, pagka po recurring, pwedeng maging fatal when it is not treated na maganda at kung hindi ko pag-iingatan. So yun po mga kapatid, pagamat yung nakakatakot syempre, pero ang magandang bagay nito ay yung acknowledgement ko doon sa naisipaliwanag sa akin ng Panginoon. I need to see a doctor. I need to take care of my body. At kailangan ko din alamin niya ang nangyayari sa sarili ko. So yun po, hoping na yung huwag na pong mangyari sa akin o kung mangyari man po ngayon ang bagay na yun, ito po ay kumbaga talagang kasama ko ang Diyos na titigil sa lahat ng maaari maging sakuna ng aking pangmukha. At doon naman po sa panoramic x-ray, bagamat hindi ko pa po alam, pero nandun na po ang kasiguraduhan sa aking buhay. Ng Diyos pa rin na mag-iingat ng aking bibig, ng aking mga ngipin, at alam natin napakahirap pagka ito na rin bagay dito na wala sa atin. How can we share the Word of God? How can we pray aloud? How can we testify good things that is happening to our life kung magiging pipina o magiging mahirap na magsalita ang inyong lingkod? So yun po mga kapatid, bagamat ganun nga nangyari sa akin, I still choose to be happy. I still rejoice. Napakabuti po ng Panginoon. Yun nga po, overlook ko yung fear ko na pumunta sa isang hospital na hindi ko kilala. At sa palagay ko po naman ay kung may magandang man sa aking buhay,
affected po dati sa tiles mga kapatid. Maraming bagay na minsan ay yung ang lagi may sakit. Sabi ko kasi hindi ka nagtatiles. So nung alis na po ngayong ito, nagulat po ako. Ang sabi niya po ay pag ako'y nagpadala sa iyo ng pera, bago ibigay din sa ibayan, ay tasin mo muna yung tiles. Yun ay talagang ibigay ito talagang taksa. Ano lamang po, maraming salamat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon dahil patuloy po ang kanyang paggabay sa aking pamilya, sa mga inay po, ang inay po ay nakarating na po ng ganda na ayos naman po. Ang ipagpapasalamat ko po ay yung kasi po ng isang araw naka-text ko po ang Kuya Goji tungkol po sa kanyang trabaho, kaya nakamusta ko po siya. Sabi niya, "Boy, hindi ito parang mahirap pero kailangan daw tanggapin, kailangan masasanay daw po sila." Tapos, nagkwentuhan po kami. Nagkwento niyo po sa akin, kinamusta ko siya, sabi ko, "Kuya Goji, ano daw, kamusta ang trabaho?" Okay, amoy pagsubok na rin. Niluloko po amoy, Indiano na po, sabi ko po ganyan. Sabi hindi, sabi niya, ang problema ko, gusto ko mapalipat ako sa group ni Ayan kasi wala po siyang kaibigan. Kumbaga wala po siyang medyo close, gusto niya daw pumapalipat sa group ni Ayan. Sabi ko, "Kuya Goji, hindi pag-pray natin." Tapos, after ilang araw po, nag-text siya sa akin. Sabi niya, "Alam mo ba, napaka-favor talaga ng Panginoon nasa sa akin." Inilipat ako sa Group D, kasi po siya Group B, si Ayan po ay C. Inilipat po siya sa Group D, at si Ayan po, inilipat din sa Group D. Hindi daw po usual na mangyayari yun na yung talaga may ililipat po na isa. At ang nangyari po, sila pong dalawa ay nagkasama po sa isang group. Kaya po ako nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon. Behalf po ng Kuya Goji na talaga pong nadudo pa rin po yung gabay at ang favor ng Panginoon sa pamilya po namin. To God be the glory.